Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahama ko pa to kasi wala na rin eh. Grabe. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Local government, nagpaila ng kaso sa mga to. O susunod, may gagawin pa kami na maiihi sila. Pag hindi talaga sila nakinig, wala naman kaming recourse but to protect the interest of our people. In this case, the people of Manila. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin mga ka-reaction update PH. Ito po kasing isang vlogger o tinatawag siyang Lakas Tama. Kilala ho yan na may kalukuhan sa kanyang mga vloggings, mga update. May isinawalat ho siya na kapag, ayan nga ho sa sinabi niya, pag nagurgur daw siya, kasalanan daw nino ni Romualdez. Grabe ho, di ba? Ibig sabihin mga kapdit, inaamin po niyang ginagamit siya ni Romualdez noong binabayaran pa siya. Hindi lang ho siya, may mga binanggit pang ibang vlogger. Ganyan po kahaba ang politika, pamumulitika nitong si Romualdez mga kapdit. Hindi naman po paniguradong kokonti lang ang binabayad sa mga katulad ni Lakas Tama. Sigurado mga kapdit, umaabot ho ng mga milyon-milyon yan para nga naman mapasikat ho nila o mapabango ang pangalan ni Tambal. Kaya ngayon mga kapdit, nagsasalita na ho siya sa media ngayon, inihaharap niya na, nagtatapang ho siya na pag nagurgur siya, isa lang ang may kasalanan. Si Tambaluslos. Kaya ngayon mga kapdit, matinding sampal na naman ho ito sa ating mga kababayan na patuloy pa rin naniniwala sa bonjing na yan. Diba? Patuloy pa rin naniniwala sa animal na yan. Narinig po ba ninyo ang kanya sinabi? Saan galing ang pera? Ginagamit ang kaban ng bayan ng mga hinayupak na ito. Diba? Kaya Martin Romualdez, pag may nangyari dito kay vlogger na ito na si Lakas Tama, alam na ho namin kung sino ang ituturo. Diba? Kaya dapat mga ka-update, mabigyan ho ng protection itong vlogger na ito. Kasi hindi ho biro-biro ang ginagawa niyang tapang na yan. Hindi ho biro o pagloloko kasi nagsasalita ka na sa harap ng media eh. Diba? Inilalabas mo na lahat ng mga ginagawang kagaguhan, kadarambungan, kaanimalan ng mga kongresistang ito para bayaran ka at pabanguhin ang pangalan nila. Kaya ang PNP dapat bigyan ng protection itong si Lakas Tama kung hindi nyo kakampi itong si Tambaluslos. O kung hindi kayo binabayaran ni Tambaluslos, oras na may mangyari dyan mga ka-update, alam na ho ng taong bayan. Diba? Itinuturo na ho siya. Itinuturo ho na ho si Tambaluslos na gumagamit sa kaban ng bayan. Hindi ho tayo ang nag-aakusa kasi may nagsasalita ho mismo. Meron pa siyang binanggit na mga pangalan, pati si Erwin Tulfo. Si Rendon, marami hong vlogger na idinadawit si Lakas Tama. Diba? Kaya nakakapangilabot ho. Nakakapangilabot ho itong mga anomalya ngayong nangyayari. Ayaw na rin po nitong si Lakas Tama na magtago pa sa kagaguhan o pagbabayad sa kanya. Diba? Gusto niya nang ilahad ang katotohanan mga ka-update. Hindi niya na ho masikmura na binabayaran siya ng isang kongresistang nagnanakaw sa ating bayan. Diba? Pakinggan naman po natin itong naging pahayag ni Isko kung saan hindi ho siya papayag sa mga
nangyari sa huling nakaluklok sa kanyang pwesto. Dahil dito nga mga update, maiihi daw ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan bago siya mag-mayor sa Maynila. Dito mga update, simulan na rin ho natin. Pag-update lang doon sa landfill na pagkakakunan ng mga basura. Ay, Kasi sabi thank ko you sa for Mateo asking. LGU, Hindi daw sila na-coordinate or hindi daw po nila alam ito. I no, that's not true with Chairman Artes. No. I really doubt it. Okay. I, for one, not because nandito si Chairman, we were informed. In fact, I'll give you backstory. 2 years ago, dapat sarado na yan. Salamat sa isang tao, napakiusapan, in-extend ng 2 years. Now, ngayon, kung sino hindi gumawa ng plano, hindi na natin yung problema yon. But, when I assume, July 1, sinabihan na ako ni Chairman Artes, pare, mukhang matutuluyan ng isara ang Nabotas landfill. Ganun ba? Hindi na talaga may extend. Anong ginawa namin? Naggayak kami. In fact, nagpunta pa kami sa iba't ibang bahagi ng probinsya looking for our fallback kung saan kami para maging patuloy na malinis ang Maynila. Then, due to lack of material time, kasi 2 buwan pa lang ako mayor, so we created in 2 weeks time our own small transfer station, and we required our private partners to buy new hauling, the word is hauling truck, so that those dump truck namin na ginagamit or compactor na ginagamit sa Maynila for daily collection of garbage, hindi na magamit para dalhin sa sa San Mateo. Kaya we're very happy. Buti naman natanong mo. It's been a little less than 48 hours. We start with light operation, tapos nagawa na namin yung peak operation. So far, okay. So far. Now, lahat ng iyan, nakasalalay naman sa transfer station namin. Yung koleksyon ng basura, nakasalalay yan sa transfer station namin at sa landfill kasi hahaba ang pila. So these are the next challenge. Kasi yung initial operation, what I am after, the Vice Mayor and I, and the city government is after, is kolektahin yung basura sa kalsada at komunidad. Yun, immediate. Kasi kundi uuwi lang dito sa pinagpagura natin. Ayan nga ho mga ka-update, matapos nga nitong pagluklok ni Mayor Isko, agaran pong serbisyo ang ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Nilinis ho niya lahat ng mga bangketang puno ng basura. Nilinis ho niya lahat ng mga bangketang may mga vendors. Mas maganda nga naman hong tignan ang lugar nila. Di ba ho? Hindi lang ho yan. Katapos po niyan, ano na po yung nililinis niya? Yung mga magnanakaw na kontraktor, engineer, at lahat ng mga mayors, congressman na sangkot ngayon sa flood control project dyan sa Maynila. Mantakin po ninyo yun. Billion ho ang nawawalang pera dyan. 14 billion ang pondo na nilaan sa kanilang lugar. Pero wala hong natapos. Ngayon, yan po ang inaasikaso niya o itinatrabaho niya para malinis na naman ang kanyang lugar. Diba, ganyan po ang tunay na naglilingkod sa nasasakupan niya o naglilingkod sa kanyang bayan. Diba, may pagmamahal po, may pakialam sa mga tao sa paligid niya. Hindi ho yung konting programa lamang, nagbibilib na yung mga tao, pero ang katotohanan niyan, binubulsa yung mga pera ng taxpayer. Diba? Wag ho kayong agad magbilib kung itong si mayor na ganyan, may libre tayong tuli, meron tayong libreng tanggal ng ngipin, pero kung nakikita nyo walang nangyayaring maganda o hindi umaayos ang inyong bayan, may problema ho noon. May problema pa rin yun. Ibig sabihin, ninanakawan pa rin kayo ng nakaluklok na trabahador, na mayor, na congressman, na konsilo o kung sino man. Yan po ang katotohanan dyan.
Ngayon, eto nga pong pag-iimbestiga ni Isko dyan sa kanya nasasakupan, malaking bagay ho yan. Aalingasaw ang mga pangalan ng mga kontraktor, mga congressman o kung sino mang mayor, vice mayor ang sangkot sa anomalyang flood control na yan. Diba? Napakaganda ho yan. Mayor Isko, saludo ho kami sa inyong pagseserbisyo dyan sa Maynila. Diba? Patuloy lang ho natin mga kapatid. That is being done right now. Now, the next step is the logistical challenges because from a regular 10 kilometer, now you're doing 30, 50 kilometer back and forth. So, pero kami naman, in our own little way, nakapaganda ng kaunti. But, to state the record straight, everyone was informed by MMDA. Way ahead. Ako, testigong buhay. I can attest to what the chairman na Artes did. So tuloy po sa San Mateo. Nag-usap naman kami ni Mayor. Alam niyo itong San Mateo landfill naman. Malaglag. Ako na, hawakan ko. Yung San Mateo landfill naman, operational na yan since 2011. Opo. So, may ECC yan, approve yan ng DNR, ng provincial government. Additional volume lang naman ang aming dinala. Kumbaga, regular naman nagtatapon dyan ng Metro Manila. At additional volume lang yung sa Manila. But again, nakipag-usap ko kahapon sa phone kay Mayor Omi at kasundo kami na pupuntahan ko siya at mag-uusap kami regarding this. But again, it's within the capacity po noong San Mateo landfill yung additional volume po na dadali namin doon. But mag-uusap din po kami, pupunta rin po kay Governor Inares para po mapag-usapan din na yung division kasi meron pang mas malaki na landfill dyan, yung Rizal sanitary landfill. So just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin na sabi agad kay Mayor Ome na may additional volume na dadalhin doon sa San Mateo landfill. Pero again, it is within doon sa ECC at doon sa volume na capacity allowed under the law. So, sabi kasi nila, malitan ba yung capacity eh? Hindi naman. Ito, without disclosing the area, para lang bumigat naman yung... kaya naman, nandito na eh. Ayoko naman pasinungalingan siya na hindi kami sinabihan. Ayan without disclosing, a few weeks ago, naghahanap pa kami ng lilipatan. Ayan. Hindi lang namin sasabihin sa inyo kung saan. But it's been, so this is a proof na may nahanap kaming landfill. Kasi wala naman choice but to, start ayan kami. Ito yung plan B namin. Kasi, katulad yung tinatanong mo, kung mabulunan na rin yung San Mateo, this is a never-ending story, parang pelikula noong 1980s. So, it's gonna be masyadong maraming moving parts, maraming dapat i-consider, and so on and so forth. But we were properly informed. The city of Manila was properly informed. And on the part naman ng MMDA, we're exploring din other options kasi merong ang dalawang nag-a-apply for accreditation including yung binisit ni Yorme. Siyempre, we just have to comply with the requirements. Dalawa po yung nag-a-apply. And we also received a PPP proposal for a waste to energy. So, lahat po yan i-consider and we're planning ahead. Again, sabi nga po ni Yorme, hindi po ito biglaan, hindi po nabulaga, wala pong nabulaga. Lahat po ito ay properly coordinated sa mga affected LGUs. So, rest assured na wala po magiging solid waste crisis sa Metro Manila with the closure po ng Nabota Sanitary Landfill. Sir, kahapon, di ba, you went to Tripa de Galina, parang iniinat na yung flood control element dun sa project time. So, moving forward po ba, lahat ng flood control project na gagawin within the Metro Manila scope, kailangan nandun sa project Yes, time? dapat po mapasama para po
may information yung ating mga kababayan, ito po ay kautusan ng ating Pangulo na maging transparent, maging accountable ang lahat ng ahensya, government officials, sa lahat po ng pagawain. Hindi lamang siguro patungkol sa flood control, kung hindi sa lahat po ng pagawain namin dito sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. So, yan po ay isang pamamaraan na inilunsad ng DBM, katulong po ang DICT, at lahat po kaming mga ahensya ng pamahalaan na may pagawain bayan ay inaasahan po na mag-participate at mag-cooperate fully. At ganoon din po, ini-encourage namin ng mga mamamayan, ganoon din po ang mga local government units na with this information, mababantayan na po natin yung mga pinagagawa po ng gobyerno na kung tingnan, hindi lamang kung maayos yung pagpapagawa, kung hindi pati na rin yung epekto kung talagang efficient yung ipinagawa pong proyekto. Mayor, same question. Yung regarding po sa pagmamonitor, once na-construct na itong mga project na to, how will you make sure na nababantayan, nakikita, maayos yung status, kalidad yung construction, hindi na siya makipenetrate ng mga criminals Hindi, basta kami naman, yung mga regulatory rules and laws are being followed, we're happy. In fact, kahapon, di ba, nag-file na kami ng kaso. I think it's the first time in the country na local government nag-file na ng kaso sa mga to. O susunod, may gagawin pa kami na maiihi sila. Pag hindi talaga sila nakinig, wala naman kaming recourse but to protect the interests of our people. In this case, the people of Manila. At the end of the day, that is our objective. Our interest. Parochial ano to, attitude, no? May interest ang mamamayan namin, habang kami naman nakikilahok sa mga pagawain ng national government. To put proof to it. Remember yung DOTR, pumasok na sa Maynila, yung line sa awa naman Diyos, salamat. The very next day, nakuha nila yung lono or letter of no objection. You know, that's a blanket authority, of all the other regulatory, yun ang pinakamahirap makuha sa isang lokal na pamahalaan. Just to show, mukhang tama naman ito't makikinabang ang taong bayan dito, then so be it. Ganon din ang magiging attitude namin dyan. Ayan, di ba ganyan po ang isang tunay na naglilingkod sa kanyang bayan. Hindi ho basta-basta. Maiihi ang lahat ng sangkot dito nga sa flood control project na nagkapondo tapos walang tinapos o walang ginawa. Diba? Tama ho yan. May pakialam ho si Mayor Isko sa kanyang paligid, sa kanyang mga mamamayan, hindi sa pansarili lamang. Diba? Dapat ho ganyan ang naglilingkod. Ganyan ho sana lahat ng mga naglilingkod sa bayan. Hindi ho yung puro salita lamang tapos wala ho aksyon. Hindi po tama yun. Ganyan po ang gawin nila. Sundin ho nila kung paano maglingkod o gumalaw ang isang Isko Moreno. Kasunod nito mga kabdita, ito po kasing si Torre, nag-aalingaw na, umiiyak-iyak na, sabi nga ni Senator Bato dito, mag-retire ka na. Magretiro ka na, Torre ha. Magretiro ka na, totoo yun. Kinalan tayong makakausap. Update dito Pakinggan na rin ho natin, ito naging pahayag ni Senator Bato. Sa DWIZ, Alo Channel 23, Sen. Good morning po, Senator. Good morning, Jan at Drew at sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating lahat. Alright, bilisan. Alam ko pong meron kayong importanteng lakad ano Yes, pong tindig ninyo at reaksyon ninyo sa kontrobersyal na nangyari kay dating PNP Chief Nicanor Torre III, Senator De La Rosa? Well, Drew, no? Kung tingnan mo yan, from the point of view ng PNP, it's very normal na anytime magkakaroon ng reshuffling, magkakaroon ng relief, normal yan sa PNP. Talagang walang forever. You serve at the pleasure of the President. Kung ayaw sa'yo, then pwede kang tanggalin anytime. Pero mukhang kakaiba in a sense, Senator De La Rosa, yung nangyari kay General Nicolas Torre III dahil mukhang walang malinaw na basahan o dahilan kung bakit siya tinanggal ng mabilisan.
Sen? Yeah, ako naman, being a former chief PNP, Pa. ako personally, hindi ko naman pinagkakailan, no? Hindi ko naman deny na talagang galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya doon kay Pangulong Duterte, ginawa niya doon sa KOJC, na kung saan marami siyang nilabag. Talagang galit ako sa kanya. Pero ito nangyari sa kanya ngayon, naawa na rin ako sa kanya. Naawa ako. Dahil para bang pagkatapos mong ginawa lahat ng order sa'yo, sinunod mo, bordering to illegal acts na yung pinaggagawa mo. At ngayon, you are unceremoniously relieved. So, masakit rin kung tutusin. Dahil dating si PNP rin ako eh. Alam ko yung nararamdaman mo kapag ginaganon ka. Masasama ang loob mo. But then again, as I have said, you serve at the pleasure of the President. Kung ayaw na ng Pangulo sa'yo, tatanggal ka din. Just follow orders. Wala ka magawa. Ang kagandahan lamang doon, Senator De La Rosa, kagaya ng binabanggit mo, at binanggit din niya, bilang isang good soldier, tumalima siya sa kautusan mismo ng Pangulo, ng Commander-in-Chief. Opo. Correct. Wala ka man talaga. There's no choice. Hindi ka man pwedeng, hindi mo pwedeng i-defy ang orders. Sunod ka. Wala ka man magawa talaga dyan. Ang gulong yan, Senator De La Rosa, basa mo ba na quote-unquote na politika o pinolitika si General Torre? Sen? I don't know. Dahil hindi ako insider. I'm not an insider. Looking from the outside, infighting. There's an infighting within sa circle. Within the circle. Kung sino ang papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. Ganoon lang yun eh. Alright. Kahit anong gagawin mo dyan, kahit na border mali, mayroon kang nababayulit na mga pagpulisiya, pero kung papanigan ka pa rin ng Pangulo, din panalo ka pa rin. Senator, so ano pong maipapayo nyo kay General Torre bilang isa ring dating PNP chief? Pero kung ako sa kanya, mas maganda siguro kung siya, itanggap naman niya yung pangyayari, then mag-early retirement na lang siya. And yung kanyang para maibigay niya yung 4-star na ranggo doon sa nakaupong chief PNP ngayon. Opo. Right. Para it shows yung statesmanship, kapag gentleman mo. Magasagarin mo na. Tama po ba, Sen? Bakit? Yes. Why hold on? Why hold on to that rank na ayaw naman sa'yo ng presidente, di ba? Ibigay mo na lang sa iba. O retire ka. Sen, kung halimbawa early retirement, lahat ng benepisyong nakalaan sa 4-star makukuha niya. Yes. Walang bawas po. Walang bawas. Kasi matter of, na lang yan, 1 year, mahigit 1 year, makukuha pa rin niya yung mga yung benefits. Yung benefits. Kasi kasi ang competition naman dyan is yung based doon sa ranggo mo. So, okay na yun. Makukuha niya. Po. Isa pang anggulo, lumutang din to ng mga nakaraan na binanggit niya yung comparison Kumbaga, i-quote ko lang kumbaga ang Ayer crispy pata, ang PNPA lechong manok. May nakikita ka bang galaw ng mga kagaya mong Ayer sa nangyari kay General Torre, sir? Paano? Mukhang binabanggit na... Puro pagkain niya ang ang binanggit kasi, Sen, mukhang gumalaw ang mga PM mayor. Dahil mukhang may nasagasaan ng isang PNPA graduate na historically, kauna-unahan naging chief PNP. Kaya mukhang naisantabi si General Torre, Senator.
mukhang ko naman yan. Depende kung yan ang pakiramdam niya, pero para sa akin, kung ganon, sino ba mga premier na gumalaw? I-identify niya. I-identify niya kung sino yung mga premier na gumalaw at para makumbinsi si Presidente na tanggalin siya sa pwesto. Actually, hindi po galing sa kanya yun, Sen, ha? Po, galing sa kanya yun, ha? Galing lang sa malikot na isipan ng mga netizen at mga mamamahayag yun. Pero nakakagulat, baka sabihin niya si Bato gumalaw, kaya siya natanggal. Pwede natin yung meme, di ba? Pwede natin idikit. Baso gumalaw, ngayon si Batong gumalaw. Ba? Oo, ibig sabihin, BFF na kami ni Presidente BBM. Pag gano'n. Pag ako'y pinakinggan. Kapag ako'y pinakinggan, dadali ka pa. Senator, medyo lilisan po muna tayo ng konti kay General Torre. No? Speaking of Pangulong Marcos, ano pong reaksyon nyo po dito sa kanya pong ipinag-utos na lifestyle check? Though ito po ay sa ehekutibo po, Senator. At batid po namin na ito po ay suportado rin po ng inyo pong mga kapwa senador. Dapat yan. Matagal na yung pinagagawa dahil naging deterrent sana yan sa mga kagaya yan, yung mga involved dyan ngayon sa Ghost Project ng flood control, na magdadalawang isip yun sila na masangkot dyan. So, dapat matagal yung ginawa. Matagal na dapat. Pero sige lang, kung gano'n pa rin, kung mag-start sila ngayon, we have to support that dahil ikagaganda yan ng ating bansa. Feeling ka rin ba na magpasa ilalim sa lifestyle check, Senator De La Rosa? Baka kuhan yan. Baka pag lifestyle check tayo, baka ang kaso natin dyan is unexplained poverty. Hindi unexplained wealth. Huwag na niyo ko isali. Huwag na niyo ko isali dyan. Baka ito lang ha. Baka ang lumabas, puro liability. Baka puro utang yan. Puro utang. Puro loan sa bangko. Anyway. Nakakaya, huwag na. So yun ang angulo natin, ha? Newsroom, ang angulo natin. Ayaw ni Senator De La Rosa sa lifestyle check dahil lalabas, puro utang siya. Tama ba yung angulo namin, Senator? Mapapahiya tayo. Baka sabihin na puta na mahinang senador to. Mahinang senador to. Right, Senator, dinadala lang natin sa biro pero alam natin mabibigat ang kinakarap nating problema na kailangang agarang solusyonan dahil ang taong bayan ang naapektuhan. Nasa inyo po ang pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong panawagan maliban sa huwag kayo isama sa lifestyle check. Labasan ng salin. Alam mo, Jan at saka Drew, itong mga ganitong issue, no? Kung hindi ito tututukan ng taong bayan at ito'y isasantabi lamang pagkatapos ng ilang araw na investigasyon, magsawa na ang taong bayan sa pagpapalo-up nito, ito'y mailalagay sa limot ito, makakalimutan ito. Kaya dapat pagkaisa tayong lahat na tutukan talaga ito up to the last para magkakaroon ng resulta, pagkakaroon ng in-game ito para naman ito sa bayan natin, hindi naman ito para sa mga individual na tao. Dapat may magandang resulta. May managot. May magandang resulta, may managot, oo. Kahit pa mga kasamahan nyo, Senator? Oo, lahat. Kahit pa ako, pwede kong managot dyan. Managot ako sa unexplained poverty. Nagutin natin yan.